Isang mamusikang araw mga bata. Welcome sa Valenzuela Live. Ako si Teacher Flor mula sa Paaralang Elementarya ng Antonio M. Serapio at ako ang inyong guro sa Musika 5. Handa na ba kayong maglakbay sa mundo ng musika? Handa na ba kayong matuto? Tara, simulan natin ang ating aralin. Sa pagsisimula ng ating aralin ay ihanda ang inyong sarili at ang mga kagamitan sa pag-aaral, kagaya ng learning packets, notebook at papel, at ang inyong lapis at ballpen. Maupo ng maayos at maghanda ng makinig. Ang ating paksang aralin sa araw na ito ay ang rhythmic pattern, mga note o nota, at ang mga rest o pahinga. Sa araling ito ay ikaw ay inaasahan na natutukoy ang mga uri ng nota at pahinga sa kanta. Nakikilala ang mga rhythmic patterns gamit ang iba't ibang uri ng nota sa simpleng time signature. Sa ating pagsisimula ay pakinggan natin ang awitin na pinamagatang note song. Tara, sabay-sabay natin itong pakinggan. Mga bata, ano-ano ang mga nota na nabanggit sa awitin? Tama, ito ay ang whole note, half note, quarter note, at eighth note. Ngayon mga bata, anong simbolo ng musika ang nakikita mo sa larawan? A. Quarter note o apating nota. B. Half note o hating nota. C. Full note o buong nota. Mahusay mga bata. Ang tamang sagot ay A. Quarter note o apating nota. Anong simbolo ng musika ang nakikita mo sa larawan? A. Full rest o buong pahinga. B. Quarter rest o apating pahinga. O C. Half rest o hating pahinga. Sige nga, i-comment muli ang inyong mga kasagutan. Mahusay mga bata. Ang tamang sagot ay C. Half rest o hating pahinga. Anong simbolo ng musika ang nakikita mo sa larawan? A. Half note o hating nota. B. Full note o buong nota. C. Quarter note o apating nota. Sige nga, i-comment muli ang inyong mga kasagutan. Mahusay mga bata. Ang tamang sagot ay B. Whole note o buong nota. Nakakatuwang malaman na natatandaan pa nga ninyo ang mga simbolo ng musika na napag-aralan ninyo noong kayo ay nasa grade 4. Ngayon naman ay dagdagan pa natin ang ating kaalaman. Magtungo na tayo sa ating paksang aralin. Ano ang simbolo ng musika na nakikita ninyo sa larawan? Tama, ito ay eighth note. Alam ba ninyo na ang nota ay may iba't ibang bahagi? Tara, alamin natin kung ano-ano ito. Una ay ang note head. Ikalawa ay ang stem. At ang ikatlo ay ang hook o flag. Ulitin nga natin, ano-ano ang tatlong bahagi ng nota? Tama, head, stem, at ang hook o flag. May dalawang uri ng note head. Ang una ay ang open note head. Ito ay
ang mga nota na walang shade. Ikalawa ay ang closed note head. Ito naman ang mga nota na mayroong shade. Ulitin nga natin mga bata, ano ang dalawang uri ng note head? Tama, open note head at closed note head. Mahusay mga bata. Ang halimbawa ng mga nota na open note head ay ang full note at ang half note. Ito ay ang mga nota na walang shade. At ang halimbawa naman ng mga nota na closed note head ay ang quarter note, eighth note, at ang 16th note. Ito ay ang mga nota na walang shade. Mayroong iba't ibang bahagi ng nota at pahinga. Tara, alamin natin kung ano-ano ang mga ito. Ano nga ba ang notes? Ang notes o nota ay nagpapahiwatig ng tunog o sa English ay sounds in music. Samantalang ang rest o pahinga naman ay nagpapahiwatig ng katahimikan o panandaliang pagtigil ng tunog. Sa English ay silence in music. Ito ang whole note o buong nota. Ito ay hugis bilog at open note head. Ito ay mayroong 4 beats. Dahil ang nota ay sounds in music ay bibigyan natin ito ng tunog o ng palakpak. Sundan niyo ako mga bata ha. 1, 2, 3, 4. Da. Ulitin natin. Da. Mahusay mga bata. Ito naman ang whole rest. Ito ay mayroon ding 4 na beats. Pero sa kadahilanang ang rest ay silence in music, paghihiwalayin lamang natin ang mga palad at bibilang ng 4 sa isip lamang. Ulitin natin. Mahusay mga bata. Ito naman ang half note o hating nota. Ito ay hugis bilog, open note head, at may stem. Ito ay mayroong 2 beats. Bibigyan natin ito ng tunog o palakpak. Sundan niyo ako mga bata. 1, 2. Da. Ulitin natin. Da. Mahusay mga bata. Ito naman ang half rest o hating pahinga. Ito ay mayroon ding 2 beats. Pero sa kadahilanang ang rest ay silence in music, paghihiwalayin muli natin ang ating mga palad at bibilang ng 2 sa isip lamang. Sundan niyo ako mga bata. Ulitin natin. Kayo nga mga bata, mahusay. Ito naman ang quarter note o 4 nota. Ito ay hugis bilog, closed note head, at may stem. Ito ay mayroong 1 beat. Bibigyan natin ito ng tunog o palakpak. Sundan niyo ako mga bata. 1. Ulitin natin. Da. Kayo nga mga bata, mahusay. Ito naman ang quarter rest o 4 pahinga. Ito ay mayroon ding 1 beat. Dahil ito ay uri pa rin ng rest, paghihiwalayin natin ang ating mga palad at bibilang ng 1 sa isip lamang. Sundan niyo ako mga bata. Ulitin natin. Kayo nga mga bata, mahusay. Ito naman, ang half rest o hating nota. Ito ay mayroon ding 2 beats. Pero sa kadahilanang ang rest ay silence in music, paghihiwalayin muli natin ang ating mga palad at bibilang ng 2 sa isip lamang. Sundan niyo ako mga bata. Ulitin natin. Mahusay mga bata. Ito naman ang quarter note o 4 nota. Ito ay hugis bilog, closed note head, at may stem. Ito ay mayroong 1 beat. Bibigyan natin ito ng tunog o palakpak. Sundan niyo ako mga bata. 1. Ulitin natin. Da.
Kayo nga mga bata, mahusay. Ito naman ang quarter rest o apating nota. Ito ay mayroon ding 1 beat. Dahil ito ay uri pa rin ng rest, paghihiwalayin muli natin ang ating mga palad at bibilang ng isa sa isip lamang, ha? Sundan niyo ako mga bata. Ulitin natin. Kayo nga, mahusay mga bata. Ito ang 8th note o 8th nota. Ito ay hugis bilog, closed note head, may stem at may isang flag. Ito ay mayroong kalahating beat. Ang bawat isang 8th note ay may kalahating beat o bilang. Kapag pinagsama natin ang dalawang 8th note, ang katumbas nito ay isang quarter note. Kaya naman, kapag pinagsama-sama natin ang apat na 8th note ay ganito ang magiging tunog nito. Sundan niyo ako. Kayo nga mga bata, mahusay. Ito ang 8th rest o waluhing pahinga. Ito ay mayroong kalahating beat. Ang bawat isang 8th rest ay may kalahating beat o bilang. Kaya naman, kapag pinagsama-sama natin ang dalawang 8th rest, ang katumbas nito ay isang quarter rest. At dahil ito ay rest, paghihiwalayin lang natin ang ating mga palad at bibilang sa isip lamang. Sundan niyo ako. Kayo nga mga bata, mahusay. Ito ang 16th note o kalabing-anim na nota. Ito ay hugis bilog, closed note head, may stem at mayroong dalawang flag. Ito ay mayroong 1/4 beat. Ang bawat isang 16th note ay may 1/4 na beat o bilang. Mas mabilis ito kaysa sa 8th note. Kapag pinagsama natin ang apat na 16th note, ang katumbas nito ay isang quarter note. Kaya naman, kapag pinagsama-sama natin ang 8 16th note ay ganito ang magiging tunog nito. Kayo nga mga bata, mahusay mga bata. Ito ang 16th rest o kalabing-anim na pahinga. Ito ay mayroong 1/4 beat. Ang bawat isang 16th rest ay may 1/4 na beat o bilang. Mas mabilis ito kaysa sa 8th rest. Kapag pinagsama-sama natin ang apat na 16th rest, ang katumbas nito ay isang quarter rest. At dahil ito ay rest, nagpapahiwatig lang ng katahimikan, paghihiwalayin lang muna muli natin ang ating mga palad at bibilang sa isip lamang. Kayo nga mga bata, mahusay. Mga bata, ano ang napapansin ninyo sa nota na naka-flash sa screen? Tama, ito ay mayroong dot o tuldok. Ang tawag dito ay dotted half note. Ang dot ay isang simbolo na inilalagay sa katabi ng nota sa kanang bahagi nito. Ito ay mayroong ding katumbas na bilang, ha? Ang bilang ng dot ay kalahati ng bilang ng katabi nitong nota. Ilang bit mayroon ng half note? Tama, ito ay mayroong 2 beats. Ilan naman kaya ang magiging bilang ng katabi nitong dot? Tandaan ha, ang bilang ng dot ay kalahati ng bilang ng katabi nitong nota. Tama kayo, 1 beat ang magiging katumbas na bilang ng dot. Kaya naman, ang dotted half note ay may katumbas na 3 beats. Ito naman ang dotted quarter note. Ilan ang beat ng quarter note? Tama, ito ay mayroong 1 beat. Ilan naman kaya ang magiging bilang ng katabi nitong dot? Tama ulit, half beat ang magiging katumbas na bilang ng dot. Kaya naman, ang dotted quarter note ay may katumbas na bilang na 1.5 beat. Magaling mga bata. Ngayon naman mga bata, suriin natin ang pyesa ng awiting Inday Kalachuchi, isang awiting bayan mula sa Visayas. Kilalanin natin ang mga nota at pahinga na ginamit sa awitin. Anong simbolo ang ipinapakita sa number 1? Anong simbolo ng musika yan? Magaling, ito ay
Ano naman ang simbolo ng musika na ipinapakita sa number 2? Mahusay. Ito ay 8 rest. Sa ikatlong bilang naman, anong simbolo ng musika ito? Magaling. Ito ay 8 note. Sa ikaapat na bilang, anong simbolo ng musika ito? Tama. Ito ay half note. At sa ikalimang bilang, anong simbolo ng musika ang ipinapakita? Magaling. Ito ay quarter note. Napakahuhusay ninyo mga bata. Tandaan ha, ang note o nota ay nagpapahiwatig ng tunog o sounds in music. Ang rest o pahinga naman ay nagpapahiwatig ng katahimikan o panandali ang pagtigil ng tunog o silence in music. Ang that ay may katumbas na bilang at ito ay kalahati ng bilang ng katabi nitong nota. Ang whole note at full rest ay mayroong 4 beats. Ang half note at half rest naman ay mayroong 2 beats. Ang quarter note at quarter rest ay mayroong 1 beat. Ang 8th note at 8th rest ay mayroong 1/2 beat. Ang 16th note at 16th rest ay mayroong 1/4 beat. Ang dotted half note ay mayroong 3 beats. At ang dotted quarter note ay mayroong 1.5 beats. Para naman sa ating maikling gawain, kuhanin ang inyong notebook at ballpen. Suriin ang pyesa ng awiting Batang Masipag at kilalanin ang mga nota at pahinga na ginamit sa awitin. Isulat ang inyong sagot sa inyong notebook. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutin ito. Handa na ba kayo? Timer starts now. Ayan, tapos na ang ating oras. Para sa pagwawasto ay ipapakita ko sa screen ang mga kasagutan at sa tulong at gabay ng inyong mga magulang ay kayo ang mag-check ng inyong ginawa. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot ha. Number 1, 8 note. Number 2, quarter note. 3, half note. 4, 8 rest. At 5, dotted quarter note. Nakakuha ba kayo ng perfect score?
Magaling mga bata. Ayan, mga bata, alam ba ninyo na kapag pinagsama-sama natin ang mga nota ay makakabuo tayo ng rhythmic pattern? Ano nga ba ang rhythmic pattern? Ang rhythmic pattern ay ang pinagsama-samang nota at pahinga na naaayon sa nakatakdang time signature. Ang pulso ng musika ay maaaring hatiin sa dalawahan, tatluhan, at apatan. Tinatawag itong rhythmic patterns dahil ito ay may pinagsama-samang nota at pahinga. Ito ay binubuo ng mga sukat ayon sa nakasaad na meter o time signature. Ang isang bahagi ng rhythmic pattern ay tinatawag na meter. Ano nga ba ang meter? Ito ay ang pagsama-sama ng mga beat ng dalawahan, tatluhan o apatan sa isang measure sa limbuhit na hinahati na tinatawag na bar line upang makagawa ng isang rhythmic pattern. At ang numero na nakikita ninyo sa kaliwang bahagi nito ay tinatawag na time signature. Ano nga ba ang time signature? Ang time signature ay tumutukoy kung ilang beat mayroon sa isang measure. At ang numerong nasa itaas na bahagi naman ay ang nagsasabi kung ilang beat mayroon ang bawat measure o sukat ng awitin. At ang numero sa baba naman ay tumutukoy kung anong uri ng nota ang tatanggap ng isang beat o ng isang kumpas. Tara, subukan nating ipalakpak ang mga notang ito ayon sa daloy ng rhythmic pattern. Ipapakita ko sa inyo ang wastong pagpalakpak sa mga ito. Pagkatapos ko itong gawin ay maaari na kayong sumabay sa akin. Handa na ba kayo? Unahin natin ang dalawahan. Da-da, daha, da-di-di. Sabayan niyo ako. Da-da, daha, da-di-di. Kayo naman mga bata. Mahusay mga bata. Tatluhan. Da-da-da, daha-di-di, da. Sabayan niyo ako. Da-da-da, da-di-di, da. Kayo naman mga bata. Mahusay mga bata. At ang apatan. Da, 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 da. Sabayan niyo ako. Da, 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 da. Kayo naman mga bata. Mahusay mga bata. Pagpangkat-pangkatin natin ang mga grupo ng mga nota at pahinga sa pamamagitan ng paglalagay ng bar line. Paano nga ba natin ito gagawin? O paano natin ito pagpapangkat-pangkatin? Una ay tingnan muna natin kung ano ang time signature nito. Ito ay may 2/4 time signature. Pagkatapos ay bibilangin natin ang katumbas na bilang ng mga nota at pahinga sa tigda-dalawang bilang. Tara, simulan natin. 1, 2, bar line. 1, 2, bar line. 1 and 2. Susunod naman ay ang tatluhan o 3/4 time signature. Bibilangin natin ang mga nota at pahinga sa tigta-tatlong bilang. 1, 2, 3, bar line. 1, 2, 3, bar line. 1, 2, and 3. At ang panghuli ay ang apatan o 4/4 time signature. Bibilangin natin ang mga nota at pahinga sa tiga-apat na bilang. 1, 2, 3, 4, bar line. 1, 2, 3, 4, bar line. 1, 2, and 3.
ba ninyo mga bata kung paano pinagpapangkat-pangkat ang mga nota at rest o pahinga? Mahusay. Mga bata, pag-aralan ang bilang ng beat ng mga nota at pahinga sa bawat measure. Tukuyin ang time signature ng mga rhythmic pattern. Ano kaya ang time signature ng rhythmic pattern sa number 1? Tama, ito ay 2-4 time signature. Ano naman kaya ang time signature sa rhythmic pattern sa number 2? Tama, ito ay 4-4 time signature. At sa ikatlong bilang naman, magaling. Ito ay 3-4 time signature. Sa ika-4 na bilang, tama, ito ay 2-4 time signature. At sa ika-5 bilang, mahusay mga bata, ito ay 3-4 time signature. Ang gagaling ninyo. Para sa ating huling gawain, pagpangkat-pangkatin natin ang mga nota at pahinga sa pamamagitan ng paglalagay ng bar line. Gawin ito sa inyong notebook. Tandaan ha, bago natin iguhit ang bar line ay tingnan muna natin ang isinasaad ng time signature. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para gawin ito. And timer starts now. Time's up! Ipapakita ko sa inyo ang tamang sagot at sa tulong at gabay ng inyong mga magulang ay kayo ang magwawasto ng inyong kasagutan. Ganito din ba ang inyong kasagutan? Tama ba ang nilagyan ninyo ng bar line? Sige nga, i-check nyo muna. Kung tama, ang inyong sagot ay napakahuhusay ninyo mga bata. Tandaan, ang rhythm ay nagbibigay ayos o forma sa daloy o takbo ng musika. Ang rhythmic pattern ay ang pinagsama-samang nota at pahinga. At ang sukat ng rhythmic pattern ay maaaring pangdalawahan, pangtatluhan at pang-apatan. Para sa inyong takdang aralin ay sagutin ang isagawa, page 8 at subukin, page 10 sa inyong learning packets. Ngayon naman, mayroon pa ba kayong mga katanungan? Kung mayroon pa kayong mga katanungan ay maaari ninyo itong itanong sa inyong mga subject teacher, sa inyong classroom messenger. Muli, ako si Teacher Flor, ang inyong guro sa Musika 5.
Hanggang sa muli nating paglalakbay at talakayan sa mundo ng musika. Maraming salamat mga bata, paalam!